Libra, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for November 16 to 30, 2025. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Pa-follow, like, share, subscribe na rin sa ating channel, sa ating page. Thank you. Okay, let's see. Libra. Ano yung energy? Second half ng November para sa inyo. Second half ng November. Okay. Ooh, the lovers. This is commitment. This can also mean love. So mamaya i-clarify natin yan. Your opportunity, your challenge is the Three of Cups. Para maaring magkaroon kayo ng challenge sa kaibigan. Oo. Some issues with friends or yung mga makakasalamuha mo sa mga susunod na araw. The second half ng November, like example, may reunion, ganyan. Opportunity, you have the sun. This is a good energy. Confidence yan, celebration, and the blessing is the Nine of Wands. Okay. So, may mga challenges, of course, pero kaya mo siyang i-handle. Okay? For as long as you believe in yourself, naniniwala ka sa iyong kakayanan, sa iyong talento, nothing is impossible. Okay? So, you have the Death card. This is about transformation. Endings, new beginnings. Merong pinto na magsasara para magbukas naman yung bagong pinto. Kumbaga, no? So, maaring, let's say sa trabaho, aalis ka sa isang trabaho, career, business, relationship, pero meron namang bagong oportunidad na magbubukas para sa'yo. It's like a rebirth, okay? Yes, a rebirth. You have the Five of Swords. This is competition. Maaring merong taong challenge ka sa iyong paninindigan sa buhay. Pwede kasing meron kang mga ipinangako, meron kang mga, kumbaga somehow parang niyayabang mo, no? Or parang sinasabi mo na, oh, kaya ko tong gawin. Pero itong person na to, or can be a person or a community or a situation na tinitingnan nila or pinupush ka kung paano mo to patutunayan sa kanila. Hinahamon ang iyong galing. You have the Queen of Pentacles. So, kumbaga, kahit merong mga nanghahamon sa'yo, talaga namang alam mo sa sarili mo yung kakayanan mo. Queen of Pentacles, you have the Empress pa. Oh. So, this is a very abundant, fruitful energy. So, kumbaga, sabi nga, choose your battles. Kung sa tingin mo hindi worth it or hindi worth ng time mo yung mga taong humahamon sa'yo, wag mo na silang pansinin. Mag-focus ka doon sa kung saan ka mas magiging maunlad, mas magiging masaya, mas magiging productive, 'di ba? Kesa doon sa mga taong tinatry kang hilain pababa. Okay? Maari kasing meron ng chichismis sa'yo around your work or kung saan man, ano man yung community mo or area mo. Merong mga taong tumataas ang kilay dahil sa magagandang nangyayari sa buhay mo. Oo. Ayan o, you are stepping into your own power. Maari kasing may pagka-underdog ka eh. So, kumbaga, dati, ano ka lang, low-key, wala kang pakialam. Ngayon, naging palaban ka na kasi mas nakilala mo yung sarili mo. Marami ka natuklasan na marami ka palang kayang gawin. And now, you are empowered. Okay? So, overall energy, the lovers is about commitment. So, maaring papasok ka sa isang major commitment. Pwede itong trabaho, business, career, project. Pwede rin itong relationship na papasukin mo, no? And then, your challenge is the Three of Cups. So, pwedeng may challenge nga doon sa reunion or pagkakaibigan. Pwede kasing magkaroon ng revelation sa isa sa mga kaibigan mo kung sino talaga ang totoo na may pakialam sa'yo or masasabi nating maasahang kaibigan. You have the sun. This is about clarity, happiness. You have the opportunity to bring out the best in you or the child in you. Maaring ikaw ay mas magiging creative, mas marami kang ideas ngayon that will surely develop pa, no? Made-develop pa yung kakayanan mo na yan
And dahil doon, marami kang ma-attract na mga opportunities. Your blessing is the 9 of Wands. Ito yung time na you are still remaining standing, kumbaga, kahit na marami kang pinagdaanang challenges, mga paghihirap, nanatili kang nakatayo. Ayan o, tinan mo. Lahat ng kalaban mo wala na. So, kung ano man ang suungin mo na challenge, mapagtatagumpayan mo yan. Yan yung blessing sa'yo. Kasi kayang-kaya mo talaga. What is the Lovers? Queen of Wands. O yung iba sa inyo, magiging center of attention kayo, or kung kayo naghahanap ng romantic partner, maaring merong ma-attract sa inyo, may magpaparinig, magpaparamdam. You have the Page of Wands. Yung iba sa inyo, kung kayo magta-travel kasama yung mga kaibigan nyo, pwedeng magkaroon kayo ng challenging situation, maaring personal o kaya sa experience ninyo. Oo. Kaya sabi nga nila, kapag daw nagta-travel with other people, mas nakikilala mo sila. Kasi iba yung nagiging ugali nila kapag kasama mo sila sa travel kumpara sa kasama mo lang sila sa trabaho, 'di ba? So kasi mas in-depth, mas malalim yung experience na 'yon. You have the Star. Ooh, Libra, meron kayong fulfillment sa mga wishes nyo. Meron kayong opportunity ngayon na finally maabot nyo yung pangarap nyo, yung mga goals ninyo. Kaya mag-focus kayo dyan sa mga goals nyo na yan. Dahil yan ay matutupad. O yung iba sa inyo, kung kayo magpapatayo ng bahay, bibili ng properties, anything na matagal mo nang ginugusto, as long as open ka sa mga ang tawag dyan, may mga sacrifices syempre, but it's all going to be worth it, yung mga sacrifices na yan. Now, your money. O Ace of Wands, meron kang bagong inspiration sa trabaho, sa business, sa career mo. Maaring ito yung eureka moment mo na, maganda siyang gawing business, or maganda tong gawing trabaho, or this is a nice opportunity for you na mas ma-develop mo yung skills mo. Grabe. 9 of Pentacles. Pre-Empress energy, ang ganda nito. So, this is financial stability, financial independence. So, kung ano man tong sisimulan mo, this will lead you to financial independence. May pagsimula sa bagong trabaho or meron kang business, it will lead you to financial independence. Sa love life naman, you have the Wheel of Fortune and the Knight of Cups. O yung mga single dyan, magkakaroon na kayo ng karelasyon. Meron ng person na magpapatibok ng puso nyo. Kung kayo naman ay in a relationship na, I feel like mas magiging closer kayo ng person mo, mas magbibigay kayo ng time para sa isa't isa, unlike before. You have Jupiter in Sagittarius 9th house. This is about learning, belief system din to. Maaring nagkakaroon kayo ng spiritual awakening, marami kayong realizations about life. May mga tinutuklas ka ng mga kaalaman, lalo na sa spirituality mo. You have Saturn in Aquarius in the 11th house. Mas nagiging expressive sa sarili mo. Ibig sabihin hindi mo na ngayon iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Kasi ang importante sa'yo, totoo ka sa sarili mo. Kaya may mga matutuklasan ka dyan na kung sino ba talaga yung totoong tumatanggap sa'yo Kasi nagpapakatotoo ka na. Ganon. You have Venus in Virgo in the 6th house. Speaking of mga taong hindi ka matanggap, yan ay talagang marireveal sa'yo. And okay lang yun kasi ibig sabihin nun, kailangan ng magbawas, kailangan mag-cut off ng connections ng mga hindi na aligned sa iyong gusto. You have Gemini energy, cross-pollinate. This is about connection, more friends, learning. So, mas ka ngayon, mas outgoing ka, mas nag-e-explore ka. Semi-square, quincunx, tension. Ayan, maaring magkaroon nga ng tension, lalo na sa isang kaibigan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng may malalaman ka tungkol sa kaibigan mo na hindi pala siya totoo sa'yo, parang nandyan lang siya kasi meron siyang nakukuhang benepisyo sa relationship ninyo. Pero ang totoo, hindi naman pala totoo yung
intentions. Needs. Do you need more time to yourself, a break from thinking too much, a kind encounter with a friend? Your needs matter and it's time to honor them. Yes. Pay attention to your needs, Libra, kasi may mga times na lagi mo iniisip ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa'yo. I mean, okay lang yun na tumulong ka or, extend mo yung effort mo sa kanila, but wag mong kakalimutan yung sarili mo. Unahin ang sarili bago ka makapag-share ng knowledge, experiences, blessings sa iba. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.